In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alhem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinaguriang niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Jesus mismo ang pumili ng 12 apostol. Hindi sila perpekto. May mainitin ang ulo, may nagdududa, may mahina ang loob, at may nagkanulo pa. Pero malinaw ang dahilan kung bakit niya sila tinawag. Upang makasama niya, mangaral, at magkaroon ng kapangyarihan laban sa kasamaan. Ito ay paalala sa atin ngayon bilang Romano Katoliko. Hindi tayo tinawag dahil tayo'y karapat-dapat, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi sapat ang makinig lang. Tinatawag tayo makibahagi, sumunod, at magsilbi. Halimbawa, isang ordinaryong katolikong magulang o empleyado na aktibo sa simbahan, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagdadasal ng rosaryo, tumutulong sa parokya kahit walang titulo, walang sweldo, at minsan kinukutya pa. Gaya ng mga apostol, hindi sila perpekto. May kahinaan at pagkukulang. Pero pinili nilang makasama si Kristo sa araw-araw na buhay. Sa panahon ngayon na mas inuuna ang social media, pera, at sariling interes, ang simpleng pananatiling tapat sa pananampalataya ay isang makapangyarihang patutuo. Tinatawag pa rin tayo ni Kristo ngayon, hindi para sumikat, kundi para magsilbi. Sa unang pagbasa sa Samuel, pinili ni David ang awa kaysa paghihiganti. May pagkakataon siyang patayin si Saul, pero pinili niyang igalang ang pinahiran ng Diyos. Sa panahon ngayon na puno ng galit, away, at paninira,
Ito ang totoong lakas ng isang Kristiyano, ang magpigil, magpatawad, at magtiwala sa Diyos. Bilang simbahan ngayon, tayo man ay tinatawag na maging katapat kahit mahirap, mapagpakumbaba kahit may kapangyarihan, at manindigan sa katotohanan kahit hindi popular. Ang tanong sa atin, kung tinatawag tayo ni Kristo ngayon, handa ba tayong sumama sa Kanya? Hindi lang sa biyaya, kundi pati sa krus. Halimbawa, isang taong sinisiraan, inaapi, o ginagawan ng masama sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa loob ng simbahan, pero piniling huwag gumanti, huwag manira pabalik, at iwanan sa Diyos ang hustesya. Tulad ni David, may pagkakataong gumanti sa pamamagitan ng tsismis, paninirang puri, o social media post. Pero pinili ang katahimikan, paggalang, at pagtitiwala sa Diyos. Hindi lahat ng kaya mong gawin ay dapat mong gawin. Ang Kristiyano ay pinipiling maging tama kaysa manalo. Sa mundong puno ng galit, fake news, at sariling interes, ang pagiging tapat, mapagpakumbaba, ay mapagpatawad ay isang tahimik pero makapangyarihang ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagtawag sa amin. Kahit kami ay mahina, makasalanan, at kulang sa pananampalataya, tulungan mo kaming maging tapat na alagad mo sa araw-araw. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman. Isinasamo namin ang agarang pagaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Raul, Juna, Rachel K., Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya na nanalangin, hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Basbasan mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Ang lahat ng kaparian, ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming Kura Paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, at ang pamahalaan ng Pilipinas upang sila'y gabayan mo ng katotohanan at kabutihan. Inaalala rin namin ang mga pumanaw, sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pembe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Burado Jr., Padre Joseph, at ang lahat ng aming idinasal, naway tanggapin mo sila sa iyong walang hanggang kaharian. Sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Birheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan, at patatagin mo ang aming pananampalataya hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!